Nitong last June 2024 mga pare ko ay nasa mahigit 10,000 po ang nahuli ng LTO na mga motor at sasakyan nang walang rehistro. Ito nga po yung mahigpit na ipinapatupad ng LTO na no registration no travel. Ayon nga po sa LTO, nung last June lang po mga pare ko nitong taon na to, sa 10,000 mahigit po na nahuli ng mga motorista na walang rehistro ay 6,800 po dun ang motorsiklo, 1,700 naman po yung mga tricycle, 954 po yung mga private vans at 451 po yung sedan at yung truck po naman is 230. So makikita natin dito, marami po silang nahuling mga motorsiklo. Pero kung titingnan natin yung current system ng panguhuli ng mga enforcer, mga LTO, mga police, sa mga checkpoint, puro motor lang naman yung pinapara nila Kaya dito sa data nila, maraming mga motorsiklo silang nahuli kumpara sa mga ibang sasakyan, kasi naman puro motor lang ang hinuhuli nila. Malamang magiging ganun talaga yung resulta nito. Pero biruin yung mga pare, meron pa rin silang mga nahuling 4 wheels. Kahit na hindi sila pumapara sa mga checkpoint ng mga 4 wheels or napakadalang nilang pumara. So ibig sabihin, marami ding mga 4 wheels ang mga walang rehistro. Hindi lang talaga natsyempohan ng mga checkpoint ng mga enforcer natin kasi hindi naman nila pinapara sa checkpoint Palagay ko kung parehas paparahin ito mga motorsiklo tsaka yung mga 4 wheels. Pero random checking, palagay ko hahabol yung bilang ng mga 4 wheels na walang rehistro compare dito sa mga motorsiklo. Kasi meron talagang ibang mga 4 wheels mga pare ko hindi rin nila pinaparehistro yung mga sasakyan nila kasi hindi rin naman sila pinapara ng mga checkpoint ng mga enforcer. Kaya sampal ito sa mga nagsasabi na maraming mga motorsiklo yung mga hindi nakarehistro. Oo, kasi yun lang yung hinuhuli nila pero yung mga 4 wheels hindi naman nila masyado hinuhuli. Ayon nga po dito kay LTO Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II, iko-continue pa rin nila yung mahigpit na pagpapatupad nila sa mga rehistradong motor tsaka yung mga hindi nakarehistro. Pero ang masasabi ko lang dito mga pare kayo kasi sinabi rin dito ng LTO na hindi sila titigil hanggat lahat ng motorsiklo nakarehistro na. Ang masasabi ko lang dito mga pare ko hindi nila yan magagawa kasi unang-una, hindi po lahat ng mga motor na nakalagay po sa LTO marirehistro kasi maraming mga motorsiklo na kinuha na hulugan na hindi na nabayaran tapos nabatak tapos nakatambak lang doon sa mga warehouse. Kung manonood kayo ng mga vlogs dito sa mga warehouse sa Bulacan, dito sa Metro Manila, napakarami pong mga motorsiklo na nakatambak dyan. So dumadagdag yun sa mga bilang na hindi napaparehistro kasi nabatak nga doon sa mga may-ari na hindi na ituloy yung mga hulog. So dito natin masasabi na talagang hindi nila mape-perfect na 100%. At saka marami ding mga motorsiklo yung mga nasakot sa aksidente, yung mga nasira na talaga, hindi na nagagamit sa daan. Dumadagdag rin yun sa mga bilang na hindi na maire-rehistro kasi nga hindi na nagagamit, mga sira na or iba na wala. Pero ang pinupunto ko lang dito mga pare kayo base sa data na nilabas ng LTO, maraming mga motorsiklo dahil mga motor lang yung pinapara nila sa mga checkpoint. Kung matatandaan nyo nga si Congressman Bosita, meron siyang nilabas na video na kung saan ay pinagsabihan niya po yung mga LTO tsaka pulis na bakit mga motorsiklo lang yung pinapara. Kasi dito sobrang nadidiscriminate talaga yung mga motorcycle riders Yung mga 4 wheels siya ng mga walang rehistro. Tapos nadadaan sila sa checkpoint. Basic lang sa kanila kasi hindi sila pinapara. Tapos kadalasan yung mga ginagawang batas trapiko sa motorsiklo lang din na-apply Anyway mga pare ko pero kung ako tatanungin, maganda rin ito na ipatupad din ng LTO talaga yung no registration no travel. Okay din naman sa akin to as long as mapapatupad nila ng patas. Kasi sabi nga ng iba, walang kwenta yung batas kung sa iilan mo lang yan ina-apply. Kaya maganda talaga dito kapag magche-checkpoint sila, kahit hindi nila parahin lahat ng motorista, pero dapat random. Kung 3 sa motorsiklo, 3 rin yung paparahin nila ng mga 4 wheels para hindi mag-cause ng traffic. Kasi kung lahat talaga paparahin nila, magkukos ng traffic. Kasi may nakausap ako sa checkpoint, tinanong ko kung bakit motor lang ipinapara nila. Kasi daw magkukos ng traffic kung paparahin nila lahat, pati yung mga 4 wheels. Para sa akin, hindi katwiran yun Actually, hindi ko na sinagot, hinaya ko na lang din siya na sagutin yun, tapos umalis na rin ako. Pero sa totoo lang, isip-isip ko, wala sa katwiran yun. Kaya nga maganda yung sinadjust ng iba na random kung 5 sa kotse, 5 rin sa mga motorsiklo, para patas lang. Nang sa ganun kasi mga pare ko, pati yung mga 4 wheels na mga walang rehistro, talagang mahuhuli nila dyan. Hindi lang po mga ganitong numero yung lalabas dyan sa data ng LTO kung talagang random yung gagawin nilang checking sa mga checkpoints. So kayo mga pare ko, agree ba kayo na random checking ang gawin sa mga checkpoint at hindi lang puro motor yung paparahin? Tara at pag-usapan natin yan dito sa may comment section.